Filipino 2, Quarter 1, Week 8, Day 3. Hello, welcome to my YouTube channel. This is Chell. Please share, like, and subscribe. Thank you. Filipino 2, Quarter 1, Week 8, Day 3. Natutukoy ang naglalahad sa teksto. Mga layunin. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang suliranin at solusyon. Natutukoy ang naglalahad sa teksto. Nakapagbibigay ng apat na mahalagang detalye mula sa nabasang teksto. Magandang umaga sa inyo mga bata! Kamusta kayo? Sa ating aralin ngayon, basahin muna natin ang mga sumusunod na salita. Ang basura. Mga suliranin. Dapat solusyonan. Mga sakit. Pakinggan ang awiting Anak ng Pasig ni Geneva Cruz. Pakiclick ang link sa ibaba. Ngayon, sagutin natin ang mga tanong. Anong suliranin ang tinutukoy sa awiting Anak ng Pasig? Saan lugar ang tinutukoy sa awitin? Bakit problema ang basura ayon sa awitin? Paano ito susolusyonan? Ano ang mensaheng nais ipabatid ng author sa awitin? Ilahad ang mga maaaring solusyon sa problema sa basura. Ilagay ang sagot sa sagutang papel. Isa-isahin ang isulat ang mga ito. Piliin ang tamang salita sa kahon upang mabuo ang mga pangungusap. Kaakibat, nabubulok, nakalalason, solusyon, di nabubulok, nare-resiklo. Ang mga bagay kagaya ng plastic, lata, bote ay kabilang sa mga basurang blank. Number 2. Ang bawat mamamayan ay blank ng pamahalaan upang masolusyonan ang problema sa basura. 3. Ang balat ng prutas at gulay ay mga halimbawang mga bagay na blank. 4. Ang lata ng gatas ay blank upang magamit muli. 5. Ang blank sa problema sa basura ay magagawa kung may disiplina. Ngayon, meron akong tekstong babasahin na may pamagat na problema sa basura, solusyonan. Handa na ba kayo? Magaling! Problema sa basura, solusyonan. Sinulat ni Ingrid A. Palad. Problema ng ating pamayanan ang patuloy na pagdami ng basura. Kaakibat pa nito ang sakit kagaya ng lagnat, diarrhea at dengue na nakukuha sa maruming paligid. Ngunit alam mo bang nakahanda ang mga lalagyan sa iba't ibang uri ng basura? Lagyan ito ng pangalan o marka para sa nabubulok, di nabubulok, nare-resiklo at mga bagay na nakalalason. Pangalawa, dapat hiwa-hiwalayin ang mga basura bago ilagay sa basurahan. Panghuli, ituro sa mga bata kung paano mababawasan ang inilalabas na basura sa pamamagitan ng iba't ibang paraan sa pagre-resiklo upang magamit pang muli. Tandaan na sa pamamagitan ng pagtutulungan, sakit ay maiiwasan kung ang problema sa basura ay masusolusyonan. Ngayon mga bata, sagutin ang matanong. Isulat sa inyong Filipino notebook ang mga sagot. Una, ano ang suliraning binabanggit sa tekstong napakinggan? Pangalawa, ano ang mga hakbang upang masolusyonan ang mga ito? Isa-isahin ito. Pangatlo, bakit kailangan solusyonan ang suliranin binabanggit sa teksto? Pang-apat, bilang bata, paano ka makakatulong upang masolusyonan ang suliraning nabanggit? Basahin ang mga suliranin sa bawat bilang. Piliin ang tamang letra ng solusyong matatagpuan sa kahon. Isulat ito sa patlang.
Ngayon, mga bata, kumuha ng malinis na papel. Magpinta ng maaaring paraan upang masolusyonan ang problema sa basura. Mga bata, basahin ang teksto sa ibaba. Isulat ang 4 na mahalagang detalye mula sa nabasa. Isulat ito sa sagutang papel. Mga dagdag na gawain. At dito nagtatapos ang ating aralin. Naway meron kayong natutunan sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Mag-aral na mabuti. Bye!